Plano namang kasuhan ng ilang kongresista ang mag-asawang Diskaya dahil sa pagdadawit sa kanila sa mga anomalya ng proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Ngit naman ni House Speaker Martin Romualdez, hindi niya palalambasin ang kasinungalingang ito. Ang detalye sa report ni Mel Alesmoras. Mariing iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa anumang isyu ng lagayan at suhulan sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, idinawit kasi ng contractors na sina Pacifico at Cesara Diskaya ang ilang kongresista kasama na ang House Speaker sa umano'y korupsyon sa kanilang mga proyekto. Ayon kay Speaker Romualdez, hindi niya palalampasin ang kasinungalingang ito kasabay ng pagbibigay diin na wala siyang kinalaman, pahintulot o anumang basbas sa mga ganitong maling gawain. Git pa niya, sa ilalim ng kanyang pamuno, hindi niya hahayaang masira ang reputasyon at integridad ng Kamara, kaya't lilinisin nila ang sistema at poprotektahan ang kaban ng bayan. Sa unang pagkakataon, nagsalita na rin sa issue ang tumayong chair ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress na si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Mariin niyang itinanggi ang anyay baseless and irresponsible accusations laban sa kanya sa Senate hearing na politically motivated din umano. Isa rin sa mga inakusahan ng mga Diskaya si Pasig City Representative Roman Romulo, pero pumalag din dyan ang kongresista. Sa totoo po, kahit unang-una ko pa lang na nanungkulan bilang mambabatas, hindi po ako nakikialam sa bidding sa aming sa DPWH. Maliwanag po ako niyan na hindi ko naman kilala kung sinong nananalo. Nagugulat na lang ako pag nalaman ko na kung sino ang nanalo. Si Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar naman nagtalumpati pa sa plenaryo para ihayag ang matindi niyang pag-alma sa pahayag ng mga Diskaya. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. I say this without hesitation. I will hold them accountable. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya. This is a time for truth. This is a time for accountability, not character assassination. I will continue to serve my constituents faithfully, and I will never be intimidated nor silenced by malicious attack. Plano ring maghain ng reklamo ni Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro laban sa mga Diskaya. Gayon din si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr., Quezon City 5th District Representative PM Vargas at Agap Party List Representative Nicanor Briones. Ang iba pang personalidad na idinawit ng mga Diskaya, mariin ding pinabulaanan ang mga akusasyon. Kabilang na sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, Romblon Lone District Representative Eliandro Jesus Madrona, Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio, Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia, Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. at dating Congresswoman at ngayon Mayor Rida Robes ng San Jose del Monte City sa Bulacan. Mel Alesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.